adto sa unahan. Akong ginayukbo ang akong dakong pagtahod sa atong mahal nga magtutudlo sa gingharian sa Dios. Walay lain kundi si mahal na Hari Pelimon Ondo Bonanza. Sa royal family, sa atong mga mahal nga nanay, Ariang Bonanza family, sa ato ang mahal na prinsipe, ang presidente karon sa gingharian sa Dios, walay lain kundi si mahal na prinsipe Rocky Ariang Bonanza, uban sa iyang igsuon, mo'y katabang niya sa buhaton, Haring Adolfo Bidad Ariang Bonanza. Sa ato ang mga regional leaders, ingon man sa mga hinirang ni Mahal na Hari na maoy Pangulo sa 12 kapultahan, itawag na 12 gates sa gingharian sa Dios. Sa mga 70 leaders, mga municipal leaders, barangay leaders, mga Duterte beneficiaries, sa tanan, sa mga taga-subaybay nato sa live, akong ginahatod ang akong pagbati. Maayong buntag ka na po. Maayong buntag. So, niining adlaw, February 2. No? So, February 2 karon, so muning giingon ako nga ikalima na ko ni nga preaching. So, mulayag na ang ato ang buluhaton starting March 2. So, ako mga panghinaot no nga doon na mo'y nasabtan. Bisan sa mga gagmay nga kaalam nga akong ginapaambing sa inyo ha, doon na mo'y nakutlo dito nga mahimo ninyong hugtan aron magmalampuson kita sa pagtawag sa Dios diha kanato. So niining kabuntagon ang ako ang dadon sa inyo hang mensahe. Kini inyong timan-an nga ang gingharian sa Dios alang kini sa mga pinili. Alang sa mga pinili. Matod pa ni Mahal na Hari Pelimon Ondo Bonanza, dili na kini nalilong kanato nga ang nasod sa Pilipinas maoy gitawag nga bulahan sa tanang mga kanasuran kay human kuhaan Hesukristo ang gingharian dito sa daang Jerusalem sa bansang Israel. Iya kining ihatag sa usa ka nasod nga dunay timaan. Ang timaan niya ito is nagapamunga sa mga bunga niini. So kanang gitawag nga Kristo, ang iyang bunga mga Kristohanon, tumuluon ni Kristo. So kanang gibutyag ni Mahal na Hari kanato nga ang bansang Pilipinas maoy nakadaog ni anang nahasulat sa Biblia mahitungod sa usa ka nasod nga gihatagan sa gingharian sa Dios. So, si Mahal na Hari pa istoryahon ang mga Pilipino, tanang mga Pilipino mao kana ang mga pinili. Apan dili nato kana hikalimtan nga adunay nahasulat, no? Adunay nahasulat sa Zacarias 13:8-9. Nga sa tulo ka bahin, duha ka bahin ang laglagon ug ang usa ka bahin nga mabilin pagaulayon pa kana, no? Pagaulayon pa. So maningkamot kita, no? Maningkamot kita mga igsuon nga maapil ta ni anang mahabilin nga 1/3. So na-picture out ninyo ang umalabot. Daghan na ang mga nagahitabo. So bisag sabton lang nato kanang Zacarias 13:8-9 sa tulo ka bahin, duha ka bahin ang laglagon. So kung atuan ang butang hanog number, so dinhi lang sa Pilipinas, kung aduna kitay 110 billion, no? 110 billion pagalaglagon. So nakita ninyo unsa kadaghan ang laglagon sa Dios. So dili nato na ingon nga igsuon nga ato alang sayon-sayonon sa pagsabot. Kay nganuman, kitang mga tawo
gihuna-huna nato nga ligon ta sa atong huna-huna. Apan sa atong kasing-kasing huyang ang atong kasing-kasing. So aduna po'y giingon nga dili malisang, no? Gisulat na kana sa Book of Mateo. Mao na ang akong mga kuan, maayong buntag, Rayna. Layo akong balay. So ako, natingala mo, inhi sa ako sa board, puro Mateo ang nakasulat. Kani siya, mga ano lang ni, mga kasi tawag ani, mga importanteng bersikulo nga gusto nako abihan ninyo sa Biblia o basahon. Apan, ang inyong assignment is basahan ninyo ang tibuok book sa Mateo. Kay naa diha ang sitwasyon sukad sa pagsangyaw ni Jesus sa gingharian hangtod siya gilansang sa cross. So mauto siya nga senaryo dito ng igsoon ang akong giistudyuhan. Kay nganuman naa ta karon sa katumanan. So katong mga prophecy nga nakasulat dito karon ang katumanan ni adtong tanan. O katong mga sumbingay nga mabasa nato dito, nag-represent kadto siya sa klase-klase nga mga tawo. Aduna dito katong nag-ingon. Sa siya kaadunakan. Namutana siya. Magtutudlo. Sa unsang kaagiha ba nga makakuha siyang kinabuhing dayon. So, gituman naman daw niya ang tanan. Ang tanang kabalauran sa Dios, gituman naman daw niya. Unsa pa ba daw ang kulang? So, unsay giingon sa Dios? Ibaligya ang tanan nimong kabtangan. Ug ihatag sa mga kabos. Oh. Ug sumunod ikaw kanako. So kana siya, kung butangan nato og literal nga kahulugan, maingon ta ni ana nga kining mga dato unsa man ang ilang kriteria ngano makaingon tag dato, daghan sila og kwarta kabtangan. Oh. So aduna may nasulat sa Biblia nga og hain gani ang imong gugma ato dito ang imong kasing-kasing. So ang mga dato, mga adunahan, dili gyud na malilom nga igsoon nga gihatagan gyud nila og dakong bili ang ilang mga kabtangan, mga pinundar. Dili na kuan sa atoa, dili na naingon nga bag-o sa atoa. Di ba? So karon makita nato ang sauna nga ang balay halos-halos mga hugon, mga kahoy, karon bihira ka na lang makakita og mga balay nga ingon ana. Kay bisan pa ang ultimong tawo o kanang maingon ta nga kabos ni modified na pod. Klaro? So mangutana ko pa ninyo. Unsa ang nakapahimo sa usa ka tawo nganong na-improve ang iyang kinabuhi? Unsa ang nakapaingon sa usa ka tawo nganong na-improve ang iyang kinabuhi? Gamit dito sa sitwasyon nga akong giingon. Gihatag na ko nga example. Sa una, dili nimo ma-identify nga dato siya. Kay nganuman, ang balay pareho ra. Pero karon, ma-identify na nimo ang pobre sa dato. Kay nganuman, makita nimo sa ilahang gawi. Sa status sa ilahang pamuyo. Bisan pa man gani ang dili adunahan, maingnan na nimo adunahan. Kay nganuman. Oh. So mangutan ako, unsa ang nakabahimo sa usa ka tawo nganong na-improve ang iyang kinabuhi? Tungod sa iyang paningkamo. Kaniya ang susi nga nakapahimo kaniya nga na-improve ang iyang kinabuhi, mauling paningkamot, gugma. Ang pagkamatarong mo. Pagkamatarong. Pagkamatarong. Satisfied na ba mo, ani? Pagtuo pa. Pagtuo. Buhat. Pagbuhat.
buhat. Oh. Okay na? Kompleto na? Sa inyong paminaw, mauna ba ni ang nakaingon o hinungdan o rason sa usa ka tawo nga na-develop ang iyang kinabuhi? Dili ba pwede nga ako din i-summarize tanan? Paalam pa. Paalam. Kaya kung may kaalam tao. Tungod aning kaalam. Unang giingon nga ang kaalam critical kini. Di gyud mo mobiya diha kay nganuman mauni permi ang gina punto diha sa Biblia ang kaalam. So karon balik ta dinhi sa pagtawag sa mga pinili kay kining gingharian giwali ni Ginoong Hesukristo sa unang panahon ug hangtod karon ipasangyaw gyapon alang sa pagtawag sa mga pinili. So kay dinhi man mao man ingon ako ganina nga mo'y ugat sa tanan, lingian ninyo, pamalandungin ninyo ang inyong kaugalingon. Kay tungod ni ining kaalam, tungod aning kaalam, ang usa ka balay nahimong napurma ug na pag-on. Sama po sa inyong kaugalingon. Tungod sa kaalam, daghan na taog nahibaluan. Hinungdan nga di na ta makasabot sa simpleng explanation. So, aron magbalang puso ng pagtawag sa Dios sa mga pinili, unsay buhaton nato? Unsay buhaton? Buhat. Aron magmalang puso ng pagtawag sa Dios Buhat. sa mga pinili. Buhat tayo. Mao nang giulit-ulit yung pag-ingon nga una ka mo ugly. Una gitawag nga Wala niya pa ng buhat. are. Tungod kay daghan kaayo karon nga bisan na kanusa pagisugdan ni Magnahari og sangyaw kininging harian. Nganong daghan mga batikos. Tungod ka na sa kaalam nga maoy nakapagahi sa kasing-kasing sa tawo. So ang hagit pud nato, ang tambag nako sa tanan nga mga naminaw, sa tanan nga mga naghandom nga mamahimong pinili, balik ta sa pinaka number 1. Empty yourself. Kay diha ninyo makitaan kung kaya ba ninyo, paanoon kaya ba ninyo kontrolon ang inyong kaugalingon. Kaning ako pahinumdum motivation pagdasig sa inyo kay kini nasulayan man gyud ako. Unang pag-preaching ni Reyna Lydia sa ako murara siya bubuyog nga gahagawhaw sa ako ang dalunggan. Wa ko'y nasabtan. Kay nganuman ang akong utok puno. Sa ikaduhang beses niyang pagbalik sa ako siguro gitamparos ko sa Dios ug giingnan tagain ng panahon. Sumotong na malandong ko about sa gingharian. So, ang gibuhat na ako mga igsoon, naningkamot ko, kay kani paningkamutan man gud pud nato ni. Di man ni pwede nga isahon lang nimo kaiglap malimtan na nimong tanan. Dili pwede. So, muna'y time na susihon nato ang atong kaugalingon. Kay ngano, wala ta kahibalo ug unsa ang naa sa ugma damlag. Basta kay gibabalahan na ta nga ang pagpabarog sa Dios sa gingharian dili siya sa sayon nga pamaagi. So ang mahitabo ani, di ba unang preaching nako. Gugma. Paano nabuo ang mga tawo, ang daghang mga tawo tungod sa gugma? Nagkapamilya-pamilya tungod sa gugma. So pila ka mga tuig, gikan kang Adan,
hangtod kang Jesus Christ, hangtod sa pagbutyag sa ato ang mahal nga magtutudlo sa tanang sikreto sa Biblia, tanang mga sumbingay, pila ka tuig. Sumao nang giingon nga ang dili kabalo, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So buhatan nato na og positibo, no? Buhatan nato ng positibo nga kahulugan. Oo, i-align nato atong sarili. Kay dunay uban, one time bitaw, out of my curiosity, scroll ko sa akong Facebook. Karon, nabasa na ko na ang mensahe, no? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroroonan. So, nag-flashback sa akong utok itong mga daghang mga explanation, explain ko. Then, one day later na, ibasa na ko mga comments. Sus, pagtanaw na ko kay, di man di ay tumaupod ang iyang kahulugan sa akong kahulugan. Kay lahi po di ay itong iyaha. So, mao nang giingon nako nga, depende sa tawo, o unsaon niya, paghatag og kahulugan, ang usa ka pulong. Pero, ang ako ang ginapunto sa inyo nga, balikan ninyo ang nakaraan. Ang inyuhang kagahapon, balikin ninyo, susihan ninyo ang inyuhang mga buhat, o pangutanan ninyo ang inyong sarili, nganong na ako diri sa kingdom of God. Kay diha na tanan mahupay. Tanang mga kasakit nato, tanang mga naagian nato nga di maayo ba. Oo, diha mahupay sa dihang ma-realize na nato nga bulahan di ay ta kanyano sa kadaghan sa tao sa kalibutan usa ta sa gitawag sa Dios. Hinungdan nga naa ta dinhi sa kingdom of God. Tumulo ta ug sumulunod ta sa kingdom of God. So mao na to, no? So empty your cup. Susihon ning kaalam. Dili mamahimong problema ang gitawag nga panaghiusa kung ang bawat pamilya, ang bawat ulo o inahan sa pamilya mo execute sa ilahang responsibility sa pagpangaral sa mga anak. Kinsa man diri sa inyo ha, ang bisag busy na kayo kinabuhi, aduna pay panahon nga maghinuktok o mag-apply og Biblia karong panahon na. Kinsa man nakalas kabisihon ba? Kabisihon ninyo. Unya pagkagabi iabli pag Biblia, di ba nangaral pas mga anak. Kinsa man? Kung gabi wala rin ko rin nga ba? Wala na jud no. So mao nang giingon nga ang atong huna-huna occupied na gud sa trabaho, pagpaningkamot, pag huna-huna nga way kwarta. Kami kaya Domingo na yun. Domingo na yun. Pwede man siguro balik karon nato. Daplin sa nang problema. Siguraduha lang na ay bugas ug hatag sa tag panahon para sa pagtuon. Kay dunay usa ka pananawon gipakita si Manari sa kuha kay naglibog ko Ginoo. Wa ko kasabot ug unsa baning ako ang mga kauban diri nagtubo bani diha sa Kristohanong pagtulun-an sa ako ang paggiya sa ilaha o ni ilaha ra bang dagway mo ako nakita dinhi kada meeting namo. Ngalan nga dunay attendance, compliance sa ato ang kuan. Ning ko murag bugat gyud kay wa pa ko'y nakita nga ning gamot. Kaya ilhan man na, ug naa na ning gamot. O kay naa man ay madala diri. Yawa pa man gyud. Naku unsa ba gyud ang buhaton ani? Kay last preaching na raman ako karong February. Balik mo nga na. Oh. So mao iyang giingon, no? Ang una, mao ni. Unya, sunod kanang gitawag nga dedication, kanang tinud-anay Commitment. Oo. Pamalandungan nimo imong kaugalingon. Asa man ka, timbang-timbangon nimo. Mosunod ko sa gingharian o diri ko sa akong kinabuhi nga akong naandan, nga akong gihigugma. Kay di gyud na masulbad ang inyuhang gibugaton diha sa inyong mga ulo.
ug di nyo nabuhian. Kay ang susi naatanan dinis gingharian, pagtulunan na iya sa Dios. Muray akong pangutana sa inyo ano? Kanang kuan gyud ninyo, commitment ninyo. Lisod mo buhi ang commitment kay basig mapakyas. Sige, paningkamot lang. Paningkamot. Kay ang tanan manggod, muna ingon ni Malahari, naasay na ano nga. Sa panahon nga ikaw wala, nangayo ka, o gipunan ko ikaw. Karon kay puno na ikaw, sulayon ko ikaw, o kung saon nimo paggamit ka ng imong kaalam. So kita, naa naman tayo kaalam. Alangan mo, dawat rata, sige ratag dawat, Unya, wala tayo ikabalik sa iya ha. Kay kanara bang ato ang pagkinabuhi dinhi, aduna tay duty sa tibuok nato kinabuhi. Unsa man to atong duty? Ang pagpangita ra bang kwarta? Misyon. Ang pagtuman sa kasuguan sa Dios sa tibuok natong kinabuhi. Unya, ugali sa Pinoy ra ba? Pwede ako na lang para sa iya ha. Pwede ako na lang para sa akong mga anak. Pwede ako na lang siluti Ginoo, ayaw lang akong mga anak. Di ra ba gina pwede? Kanya kayaman. Kay nga naman, balik ka dito sa giingon akong gugma. Nabuo ang usa ka pamilya, pinaagi sa gugma. Kung ikaw nga ginikanan, lig-on kag baruganan, asa man ka sulayon sa Dios? Sa imong mga anak. Kay tan-aw na to, asa ang imong kahinaan. Ako di gyud ko mo ingon nga di tinuod kay nganuman ang kabataan mauna ang kahinaan sa ginikanan. O ako pag yung specific pag yun ako. Kay naamoy maingon diya nga, bahala na ako mga bata ya. Kumuhisgod ganit ang kahinaan, kanang gihigog magyud nato sa atong kasing-kasing. Mabutang mana, tawo mana, trabaho mana, mahimo nato ng kahinaan. So ang tanan nagsugod din sa gugma. Pinaagi sa gugma, natuto ta mangandoy. Ug tungod kay gihatag sa Dios ang atong pangandoy, natuto ta unsa? Mag-expect na pod sa sunod na kong gipangayo. So hasta na lang jud nga nagsige na lang jud tag-expect, sige expect. So ang nahitabo ay na frustrated man ta, kay nahitabo. Nahugno. So asang sakit? Ang ulo ang dughan. Ulo ugan. Dughan. Kaya ang ulo, igura na sa tagproseso. May balatian. Pero ang tagasala, kung ang atong dughan, atong kasing-kasing. So, maon nino, critical ang kaalam. Siguro, makaingon ko nga, bulahan na lang yun ng kingdom of God na nga nanganak karong panahon na. Kay duna na sa isumbanan, nga itudlo sa iyang mga anak. Kay nakahibalo naman. Kung sa dili dapat itudlo, kung sa itong dapat itudlo. So, naa din ang sumunang giingon permina ko. Aron mapunuan ug maayong kaalam, kinahanglan nga magtuon. Magtuon. Ug dinhi sa pagtuon kinahanglan ang unsa? Kinahanglan nato ang pagbuhat. Oh. Pagbuhat, apil na dinhi ang gitawag nga paningkamot. Paningkamot. Naapa ang gitawag nga lakutay. Lakutay. Oh. Sa pa, ay naigingon, ang mulahutay hangtod sa katapusan, maura ang luwas. Kay nga no, wala pa mga igsuon ng ato ang kaharuhayan.
kini partial pa lang ni ang atong natanggap nga kapahulayan. Kay unsa may gingon diha sa Book of Mateo, ang tanang mga gipangkapoy ugpasaan sa ilahang cross muduol ang Kristo. Kay tagaan niya og kapahulayan. So ibig sabihin, gitawag ana is submission. I-submit nato atong kaugalingon. Kay kinsa ba di ay nagdikta ka nato nga magtuan ta? Mangandoy ta. Kinsa ba di ay nagtuan ka nato? Buot sa atong kinabuhi. Nga musangpot ta ni anang kalisdanan. Ang Diyos. So balik ta dito sa iyaha. Muna, no? So, tungod sa kabulahan nato mga Pilipino, kay dinhi sa bansang Pilipinas gihatag ang gingharian sa Dios. Alang ka nato, kabulahanan ba na nato o dili? Ikalipay ba nato o dili? Tinuod yun. Ikalipay. Sigurado mo ha nga ikalipay ha. Ay kabalogin ba yata? Kay dinhi gihatag ang gingharian sa Dios, kahibalo gyud bayata og unsang kasakitan. Naabi ang giingon nga ulayon pa. Ulayon. Ayagon. Sumay manunta nagkuan kanang ayagan nga ana bang ayagan go sa balas? Ay una-una jud kong sulod diha. Nang mga pagsulay pa. Kay dili ra ba na ingon na anak ka literal mga pagsulay. Kay unsang tubong og katuyuan sa Dios namang ulayon. Aron maputli ang kasing-kasing, mailhan gyud niya nga kanang tawhana iyaha gyud nakasabot sa tanan nakong mga plano. So mao ni siya mga igsuon no, so pagtuon, pagbuhat, lahutay, pagpugi. Kanan, mga susik ni. Mga susik ning akong ingon din ni. Ay, unsa ang pinakadakong kasuguan? Ang pinakadakong kasuguan, mabasa sa Book of Mateo, higugmaa ang Dios, labaw, sa tanan. Sa tibuok mo una, kasing-kasing, sa imong kalang. Nganong nasulti na ni Jesus, mahigugmaa ang Dios. Tungod kay, sa panahon na dito siya sa bansang Israel, nagsangyaw sa gingharian sa Dios, itagaan ba siya baryo? Wala. Apan sabto nato nga katong tanan nahitabo tungod kay maukad to ang programa, ang drama sa Dios mahitungod sa gingharian. So klaro. Ay kita ra ba hilig ra ba ta magmahay-mahay? So wala nila dito gipatay si Jesus, inaniin-ani siguro karon. So dili wala unang pagmahay-mahay, no? Bisan pa gani sa ato ang kaugalingong pamilya, kung siya na sayo, dili mahayon. Kay una-unaon pirmi, respeto, kay ngano siya man naapod ang Dios diha kaniya. Ana. Lisod o perting lisura? Ha? Ang pagsunod kang Kristo, lisod ba o perting lisura gyud? Perting lisura. Kaya no nato. Kay diha sa kalistanan, aduna nay mga susi na ihatag ang Dios kanato. So sa 5 na ako nga preaching, nakita na ko ang momentum kung unsa ang dagan sa sistema. No, so ako ang nasabtan, ako ang na nga siguro nahatag na nako ang mga susi na angayan ni Dios. Huktan o buhaton na lang yun. No, buhaton. So karon ang akong ginapasabot sa inyo ha, nga ang pagwali ni Ginoong Kristo sa gingharian, ingon man ni mahal na hari karon sa pagputyag, mao ang pagtawag sa mga pinili. So kung gusto ta nga mahimo tang pinili, handom gyud nato nga makabaton og kinabuhing dayon, higugmaon nato ang Dios sa tibuok atong una-una, kasing-kasing og kalag. Kung gihigugma gyud nato siya, bantayan nato ang iyang mga
sugo. Buhaton na to ang iyang mga sugo. Klaro? Walay problema. Kung dili na to hatagan og kahulugan nga kana siya problema. So kinahanglan magiging proactive ka. Ha? Muna akong gina-advise sa inyo ha. Ang kinabuhi, survival ni siya. Kinahanglan, ipatik na to sa itong una-una, ang pagtuo na to niya sa Diyos. Wala, dili ka mamatay. Kaya ano naman yun na, maipahig-uli na sa Diyos ang kinabuhi? Dayon, human sa 2,000 ka tuig. So, i-claim na nato na nga naa na ang kinabuhing dayon. Ang atuan na lang, mao ang pagbuhat, pagpaningkamot. So, ato ang ibutang sa tuhuna-huna mga igsoon na kinahanglan, proactive ta sa tanang sitwasyon nga moabot. Kasabot ko sa proactive. Proactive gani, bisan gani na tanawon nimo problema, ayaw tanawa nga problema. Solusyon dayon ang pangitaa. Sulbaron dayon ba? Pag naay problema nga nahitabo, naay kalit na sitwasyon, unexpected na sitwasyon nga nahitabo, solusyon dayon ang pangitaon, magtinabangay para mabuo ang solusyon ug makapadayon. Kaya nahitabo man kung sa tuwa karon tungod kay bombarded na, puno na ito una-una sa mga problema, pati ato ang kinabuhi. Ato una-una, nahimong? Bisa man eh? Masabtan ni Dili. Minus. Ugutangan ka na ako ng positive. Unsa ni siya? Negative. Mauna ni ang status karon sa ato ang kinabuhi. Negative. Kalabanan ani katong mga pobre, mga kabos nga sama nato. Kay mura na ta gikapoy na taong sigig. Pamroblema. Oya, careful po mo diha sa gingon ako malingi ang inyong nakaraan. Kay nganuman, basi pag di pa mo maabot og baklay diha sa inyong nahimutangan, ana na mo pa mo. Nitikubo na yung abaga, kay naingon Ginoo gikapoy na mangyud ko. So unsa ingon sa Biblia? Duol kanako kamong mga gipang kapoy. Kay ang laban malayo na ang narating pero malayo pa. Wa pata kasugod. Mao pala ganing introduction palang gani ni. So timbanan na to kanunay mga igsuon nakita nga mga naa sa gingharian. Dili ta magdinautay. Unsay atong buhaton? Magtinabangay, magdinasigay. Kay moabot pa unya ang panahon nga ang mga anak sa gingharian managpanghilak tungod sa unsang masugatan na to sa unahan. So, alangan bag mudagan ko. Halimbawa ako, alangan bag mudagan ko dito sa silingan nga wagani kasabot o isang gingharian. Siyempre, kita gyud ang magtinabangay, magdinasigay. Sabtan? So, gihatag ko na kaninyo ang responsibility. Responsibility sa unsa? Sa pag-atiman sa inyong Na pamilya. kaugalingon. Unaha sa inyong pagtuo diha. Unya, ihatag ko na sa inyong responsibility para atimanon ang inyong pamilya. Ang kuluhaton magpadayon pero kinahanglan i-execute nato katong gitawag nga pagtuo plus buhat. Kita maghulat mga igsoon nga maabtan patas ka panahonan. So unsa ang pinaka-latest nga katong trend nga nahitabo nga na-highlight sa tibuok social media niining wala na lang. January.
Oh. Atong Los Angeles nga fire. Ikaw, Hari, naga-Facebook ba ka? Wala na. Mga bata lang, katanaw ko mga bata. Ano ko ito? So, si Haring Benito, walay Facebook, pero updated siya sa Los Angeles na fire, So, unsa na lang ka ang may bata? So, unsa ang pinaka-main dito nga reason nga nakita ninyo nga nung naingon ato man to ang kahintang? Tungod sa mga tao nga wala na ipaglaon sa Diyos. Nilamis mo lang istorya. Wala sila nagtuo sa Diyos. Diyos. Kay alang kanila, ang taong nagatuo sa Diyos, unsa? Unsa gani ang tao nga nagatuo sa Diyos? Okay. Mauna ang ilang principle. Tama. Maunang wala sila yung Diyos, kay para kanila, ang tao manggod na nagatuo ang Diyos, pobre. So, unsay nahitabo sa ilahang kasadya, Ipan. Isunog ang ilang uban. isunog. So, ang na-survive lang dito, katong mga tao nga, na ay Diyos. So, in-ato siya kakuan mga igsuon ang talanawon sa nahitabo. So, unsa inyong mensahe nga nakuha dito? Kaya ako nagsubaybay man gyud ko, nabasa ko sa mga comments. Dugay man gyud kay itong nawala, no? Dugay. So, makita nato nga kung adunay usa ka pang hitabo. Diba, sigig share, oh, kay tungod na sa intense emotion sa mga tao. I-share nila itong mensahe. So, ang message dito, nagipamatudan sa Diyos nga ang tao nga wala nagaila sa Ginoo, Sinutan. silutan. So, daghan ang na-depress tungod ang ilang mga kabtangan, mga sunog. So, pagpasipala sa tunog, so neglection. So, i-reject nila ang Ginoo. Katawan ba? So, mauto ang dakong mensahe nga nakuha sa katibukan. Kay kato, worldwide man gyud to nga nahitabo. So, diri sa atoa, unsa man ang pinakagamay kayong butang. Nama may nakitang buslot dito? Wala. Ngano man daha to, nga tibuok ka nasuran. Ngano sa tibuok ka nabutan. Tungod kay pagpailan sa Dios sa iyahang gahom, nga dili mabuhi ang tawo, dili buhion ang tawo. Nga walay Dios. Usa to siya kapag claim, pagpakita sa authority sa Ginoo, nga dili sa kalibutan walay laing inhon ang tawo kundi ang Dios. O ang magpasipala sa ngalan sa Dios sinutan. O karon, diri ta sa Pilipinas. Sa Pilipinas ta maghisgot. Oh. Dito, general terms, ang pinakadako gyud nga word ang gigamit nila, Diyos. Kinsa nakabasa diya sa Mateo? Ang giingon ni Jesus. Mas igapadala niya ang mag-ampo siya sa amahan nga ikapadala ang lalaban. Ay critical. Kung critical inyo nakita dito, mas critical o delikado ang dinhi sa Pilipinas. Igapadala niya ang manlalaban. Subot ipasabot, dili na si Jesus ang dagway nga mo balik, manlalaban. Ibig sabihin sa manlalaban, siya ang mudepensa in behalf sa ngalan ni Jesus Christ nga yamaan sa mga tawo. Gilahi ang pangaral. So, unsay giingon? Ang sumpay diha. Kana nga manlalaban, i-explain pa yun further nga, dili ni siya madawat sa kalibutan. Kaya ang kalibutan, wala makakita kanila. Ang manlalaban, ang espiritu sa kamatuuran, dili madawat sa kalibutan. Kay wala ang kalibutan makakita kaniya.
So, dali ra tong sabton. Dali rang sabton, o lisod pa jud sabton. Mga tao wala makita. Mga kaibigan. Oh. So mauna, expected jud na nga dunay mahitabo mga igsoon nga dili natapasangyawon. Tawo sa tawo. Kanang inaani ba sistema? Tungod kay gi-prophecy na ni Jesus Christ, gisulat na niya diha nga ang manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran, dili madawat sa kalibutan, kay wala ang kalibutan makakita kanila. Klaro? Naapay sumpay. Apan ang magapasipala sa Espiritu Santo, walay kapasayloan. So inaana, so maghuna-huna yun ta. So karong panahuna, kinahanglan yun nga tagaan natong atensyon ang atuang pamilya. Munang giingon, unahang imong kaugalingon. Kinsa man ang una nga magtuon dinhi sa preaching ni Manahari. Siyempre kita nga mga ginikanan. Unya ato ang ipangaral sa atong mga anak nga kinahanglan masabtan nila pag-ayo mailhan nila nga si mahal na Hari Pelimon Undo Criambonanza mao ang espiritu sa kamatuoran ang manlalaban nga gisaad ni Jesucristo nga mobalik aron sa pagpahinumdom kanato sa tanang mga gisulti ni Jesus. So gibuhat niya wala. Gibuhat niya. So ang pangutana na ako sa inyo ha, ang ibilin ako sa inyo ang pangutana, kanus aman mo mag-umpisa. Kay ingnon ta mo ang tawo nga tumuluo sa ginharian sa Dios apan dili magtalima sa pangaral ni Manlahari kay mabisi na lang yun mo permedya sa inyong kawadon masamot na yun yung taon mo kalugmok diha. Muna giingon ako ato ni aging preaching nako pagpakatawo pag usab. So pagpakatawo pag usab sa atong gamiton susiho nato tong kaugalingon. Ang kabalauran kay naa naman giingon naman na sa atoha. Kay aron pag abot sa panahon wala tay walay mahay. Sabtan wala. Sumuulat ra gyud pud ko sa inyo ha. Ulat ra gyud pud ko. Kay ngano lisod kayo, perting lisura. Pero pinaagi sa tabang sa Dios. Ang Dios ra gyud nay makabag-o sa ato. Gana. So naapay pangutana, so kani mauni ang ato ang ablihin ninyo ang inyong Biblia. Kani Mateo 24 verse 22 mauni katong pagpakubos sa panahon. Kay kung wala pa pakubsi ang panahon, alang sa mga pinili, walay tao nga maluwas. Kay napuro na palahubog ang mga Hudeyo ni atong mga panahuna. So, ngalan tungod sa gugma sa Dios, ipakubsan ang panahon. Oh. So kung i-relate po na ninyo sa inyong kinabuhi, nagakahitabo ni sa unsang pamaagi. Halimbawa, aduna kay trabaho. Kanang imong trabaho, ihigugma nimo na pag-ayo kay mao nang source nimo of income. Karon, na-realize nimo later na nga gikapoy na ka sige trabaho. Na-question kasi mong kaugalingon. Ginoo, kanus pa man maumaning akong trabaho pagkakapoy. Buti pasabot, nagduol ka sa Dios kay nangutana kag kanus So malingi nimo ang iluhang kinabuhi. Wala jud ko'y panahon sa Ginoo. Mao tingali ning inani akong gibati. So sa diha-diha, adunay mga solusyon nga ihatag ang Dios para automatic maputol ng imuhang burden, imong kabug-aton. So ang nahitabo na pud sa tawo, naguol
Kay nga no, wa na siya trabaho. Oh. So nga nung na-drive na ako ni siya nga hitabo, kay tuod, ang akong duha ka anak, ang lalaki na kong babae, wala na sila kahibalo. Ang gusto nang guna ko unta, nga dirira sila sa balay, mamalandong, magtuon sa pulong sa Dios, pero wala nila na nabuhat kaniadto, kaya ang ilang huna-huna, gusto silang makakaugalingon og income. So dugay pang katuigan na kung pasabot akong kaugalingon, hangtod diabot ang kapanahunan, nagitagaan na sila ni Malnahari og trabaho. So ang nahitabo, ang ilang lawas napasagdahan. Ang pinakasaklap pag yun, kay kinibang i-execute na nila ang ilahang faith, nga ang Diyos mo'y tag-iyas kanang butang, ipakita man yun sa Diyos, ipakita yun sa Diyos sa ilaha ang abundant blessing. Ang problema, kay nga no, murabag ang expectation nimo ba? Murag, yano-yano na lang nila ang Diyos ba? Vice bitaw ta Ginoo, murag ginana na lang, natural na lang good. Pero wala ilang ipangutan ng ilang kaugalingon. Deserving ba kung Ginoo aning mga blessing nga gihatag nimo sa kuha? Papaano ko mag-alagad sa imuha? Kaya ako huna-huna, diri naman. Murag nahimo na nila tong Diyos ilang trabaho. So ang hinungdan, ako nga na-address nga tanaw sa ilang nga nag-uol, nag-ampo sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing lang, mo'y nakiusap sa Diyos. Maunang, paghatag ko mo solusyon sa Diyos, sarama. Di kalit og desisyon kay dunay bikil, o dunay bikil sa trabahoan, di kalit og desisyon og hawak. Kay ang pagbati nga nag-fuel dito sa ilang kasing-kasing, kanang word nga, gikapoy nako. Sumuod ang wala nila gipanghinayangan kanang term nga, paghawa sa trabaho, tungod sa ilahang gibati nga gikapoy nako. So, giobserbahan ako sila 1 week. So, tingala ko sige hinuktok. Kay sige dahil hinuktok, kay wa na sila yung mga income. So, ako nga inahan, syempre, ang akong buhaton, ang pag-counseling sa ilaha, aron dili sila lugmok. Sa kaluoy sa Dios, 1 week, 2 weeks nga counseling, hangtod na nakabaro. So, inana ang role sa ginikanan. Tigpahinumdum. Dili nga tigyaw-yaw. Nana. Ay, ang atong bantayan, kaning gitawag na depression. Depression. Mao bitaw nang ginaingon, daghan kaayo ang nagtawag kanako, Ginoo, Ginoo. Apan wala ako makaila kanila. Ang ilang baba duol kanako, apan ang ilang kasing-kasing halayo. Ay duol lang huna-huna. Ay naay gipangayo. Pero ang diri di ay lahi. So mauna ang iyong timan-an, pinili. So, isam up na ko ang 5 preaching. Nagsugod ko sa hugma. Pamilya. Ang 7 ka spirito sa Diyos nga naa sa tao. Sumala sa pagbunyag di Malnahari sa atua. Nakita mga Diyos. Ay, kaupat na akong preaching mo to. Pagpakatawo pag-usap. Ini kalima, pinili. Pagtawag sa mga pinili. So, naana sa atuha ang tanan, ihatag na. Kung kita na lang yun ang maningkapot. So, kumusta man mo diha? Okay lang? Okay lang. Timanan yun na ito kanunay ha. Ang bawat hitabo, aduna na'y kahulugan. Ang pagpasipala sa pangalan sa Espiritu Santo, walay kapasayloan. So, mauna, kung ihigugma nato ang Diyos, atong ampingan nga dili kita mahimong hinungdan aron mabulingan ang iyahang pangalan. So unsay atong buhaton? Di na lang ta magsangyaw? Di man pud na pwede. Kay ngano ang giingon din na sa Book of Mateo, kung unsa ang gibuhat sa imong amahan, pagabuhaton buusab. So unsa may gibuhat ni Jesus atong panahon na? Nagwali sa gingharian sa Dios, nanambal sa mga masakiton. So ang masakiton, dunay
literal dili biya literal kahulugan. Masakiton sa espiritu. Kinahanglag laygay. Kinahanglan og tambag. Kaya ang tao maluya man na ang daghang pagsulay. So nag-anuhan. So para sa mga kuan nato mga pangaral na ako before naaman na ako YouTube. So, dito lang ninyo tan-awon kay ina-upload lang na. So one of these days, so maminaw ko kung unsay mga kabaguhan kay ang buluhaton nagisangon ni Malnari sa kuan ready na nakuhaton. So mauna siyang inaingon na siguro makita ko ninyo online sa live pero diha na sa pag tingog sa Mindanao. So diha ninyo siguro makita nga doon ako yung mga pasyente nga gina-counseling, siguro probably inana ang mga makita ninyo sa ako sa ulod sa akong YouTube. Kung mag-live man ko kay naabay ginapabuhat sa Malnari sa ako ang kinahanglan, hanay gyud ang pagkuan sa kaalam. Kay pareha man gud ana, no? Pareha ana man gud kung ikaw man gud baguhan. Unya akong i-endorso kana nga YouTube. Murag di nimo masabtan kay ngano naka-scramble ang mga topic. Pugihan na lang ko na ninyo og panimati kay para doon na mo'y kaalam. Pero akong paningkamutan nga ma-explain sa inyo hatarong ang unod sa nung mitang hiri gikan sa first na topic hanggang sa last na topic para hanay ang sistema. Ay parehara na sa balay nga og wala na hanay ang imong sunod sa panimalay kumot. So pareha po na sa kaalam. Og wala na hanay ang imong kaalam gubot. So maningkamot ta nga ma-align na to ato sarili diya sa Ginoo. So maulaw siguro to no ang ako ang preaching. So naa pa man tay meeting na mahitabo. No? So mag-connect lang ta dito sa central office kung unsa ang mga gimbuhaton. So ang akong mga paghinaot sa kanunay o pag-ampok. Ang inyuhang kasing-kasing ang gugma ninyo sa Dios, ang gugma nato kay Malnahari ug ang pagtaliman nato sa iyang sugod ipagbuhat sa atoa naka-priority sa atoang kinabuhi. Para makaangkon taog kapahulayan. Tinuod nya kuan kanang lamig sa kuan sa paminaw nga pero wakay kabalaka. Wakay kabalaka sa ugma. Kung doon na may kabalaka nga naani mo, dali lang siya. So makanaw na dayon. Ay nakasabot ka nga diya sa Biblia, gidili sa Dios ang pagkabalaka. So malinaw po ka na, ma-apply po na ninyo sa inyong kinabuhi. So expect ta og more blessing, expect po ta og more trials. So, unya, mo na atong timanan pirmi, kung unsa ka dako ang atong kaalam, oo po na ang kabugat sa atong pagsulay. Kaya naman, uning balik gyud ta dinhi pirmi sa empty your cup, i-unload nato ang ato ang mga ibugaton. So lisod baya na. Kay may lang rabaon ta nagsinina, hukason lang nato og ilabay. Dili. Kay diha sa ato ang mga gawi, naa diha kanunay ang gitawag nga nagpahigpi ang gugma. Kay gusto nimo na nga pamatasan, wala imo ang sulubon. So kung kana dili uyon sa gingharian, kinahanglan imo nang tangtangon. O sige na, maningkamot lang tao niya, dili maghukom sa isig katawo. Dili maghukom dinhi sa sulod sa gingharian, o mas labaw nga dili ta maghukom sa gawas sa gingharian. Ipahari pirmi ang respeto. Ngalan nga kita nakasabot nga ang Espiritu sa Dios naa sa batag tawo ug sila mga Dios usab. Sama pod kanato. Sabtan. Okay, so maulang to. So daghan salamat so, sa ako ang mga mga taga-subaybay sa live preaching. Daghan kaayong salamat. Hinaot ko nga bisag gamay lang. Wala ko ga-expect nga dako gyud nga kaalam inyong makuha. Ako bisag kinani ra. Tuzok ra.
Kay gikan sa tuldok, kamoy mo padako, ana. Kay mauman po na ako, gikan sa tuldok, ako pong gipadako. So, akong panghinaot na nakakuha mong kaalaman, bisag tuldok ra kadako. O, mauna inyuhang mahimong sumbanan o mahimo ninyo kuwan na palaguon ninyo sa inyuhang kinabuhi. So, walang to. So, dalaygo ng Diyos. Salamat kay Manari kay mga nansa sa inyuhang kanunay nga pag-uban ka na mo. Kung ako nung mga magpadapuson yun ta sa pagtawag sa Diyos ka na to. So, mga na, no? So, bago pa kumuend sa video na ko, so, basahon ako ning tula ni Malnahari. So, paminawan ninyo. Ang iyang title is, Likayi ang Dautan. Ang tawong makapuyo sa yutang saad, kadto lamang nga sa Dios mahadlokon. Huwag kapuslanan ang pagsimbag, paghalad kung sa daotang buhat, mapatuyangon. Likayi ang tanang daotang buhat, kay sa Dios kana labing dulongtanan. Kung sa mga limbong, ayaw gayon pagdawat, kay maimo gayon ang kapakyasan. Hain man ang imong panumpa, nga ang pagtuo imong pakamatyan. Di ba mahimo ikaw kapakyasan? Di ba mahimo ikaw makasasala? Kay wala ka may hunong sa kahilayan. Pusa kung arang mo nga mahimo sa paglikay sa mga kadautan, aron mo lampos ang nakong tuyo sa Diyos sa pagtawag sa katawhan. So, ang pinaka-essence dito mga igsoon, di kaya ng pagbuhat o dautan. Kaya diha sa pagbuhat o dautan, mahimo tang dulongkanan sa mata sa Diyos. So, dalay ko ng Ginoo. O, igakatay na ko kaninyo ang akong pagbati nga maayong buntag. To God be all the glory. Sa daang Jerusalem, sa lungsod ng Israel, o iyang gihatag sa nasod na namunga, sa Diyos na kang Kristo, sa bugos na ang gingharian sa Diyos, nagikalo ni Jesus, pangitaon nato ang bagong Jerusalem. May mga ilhanan ang malayong silangan, mga puno sa dagat, ang nasod na Pilipinas. Sa yutang pinili ang atong malaman, ito si Kristo, maraming ay katapusan, ang atong paglaon, ug ang atong pagtuon. Dito ay kaluwag, ug wala na'y paglilinaw.
pusa.